Nawala na, bumaba na. Isa pa. Maraming salamat sa inyong pagdalo. At unti-unting natatauhan na tayo. Hindi lang tayo ninanakawan, niloloko pa tayo. Yung pagnanakaw, alam na natin, aminado na, nagsalita na. Ngunit, yung mga nasa Kongreso natin, yung mga nasa House of Representatives, ang gusto nila, hindi sila managot. Gusto nila kontraktor lang. Eh, parang sayaw yan. Hindi ka pwedeng magsayaw mag-isa, parang ang gago. Kasama ng mga kontraktor, yan ay mga biktima. Pinilit yan. Ang dami ko nang nakausap na kontraktor. Tinutulungan natin si Mayor Magalong doon sa ICI. Talagang, pag hindi ka nakipaglaro, ay wala kang kontrata. Halimbawa, ikaw ay kinidnap, hindi ka pakakawalan hanggang hindi nagbabayad. Sino bang may kasalanan? Yung kinidnap o yung nangidnap? Sino may kasalanan? O, yung nangidnap. Sino ba nangingidnap? Yung mga namimwersa doon sa Kongreso. Ngunit sa kanilang mga investigasyon, noong si Marcoleta ay nakikita na niya kung saan ang pupuntahan. Mga miyembro ng House, biglang pinalitan. O, di ba niloloko tayo? O, nilagay sino? Si Tito Soto. O, anong ginagawa ni Tito Soto? Pinagtatakpan ang mga nasa House. Dahil kinausap daw siya ni Speaker. Saan ka nakakita? Senate President sumusunod sa Speaker. O, ngayon, dinidigdig nila kontratista. Pag nagsasalita, tinuturo yung mga nandoon sa House na may kasalanan, tinatakot nila. Ayaw bigyan ng immunity. Oh, hindi ba niloloko tayo? Si Pangulong Marcos naman, anti-corruption daw siya. May ICI daw siya. Pero, ang pinipilit niyang ombudsman, ay tao niya. Hindi bali kung qualified, walang problema. Ni kaso, ni railroad para ma-dismiss. Nag-MR si Amy, dinismiss agad. Labag sa mismong rules ng ombudsman na i-dismiss agad yon. Yung MR na hindi sumasagot yung kabila. Nag-file si Mayor Baste. Dapat yun automatic, dinakit. Anong ginawa? Tinanggal yung docket. Nag-file ako ng kaso, ayaw idakit. Merong regulation na pag-file automatic idakit. Ayaw, binawi. Bakit? Para may clearance si Remulla. Hindi ba nila alam yung JBC sinusuka si Remulla? Gusto nyo ba ang ombudsman tapos na ang termino ni Marcos? Eh si Remulla! Tao niya! Isang politiko! Si Remulla, anong baboy sa DOJ? Nagagalit ang mga tao sa DOJ. Napaka-unprofessional. Ginagamit ang DOJ para tuligsain ang mga kalaban ng gobyerno. Pagkatapos pinipilit nila, lukuhan. Huwag tayong maniwala. Hindi po sincere. Sasabihin ba niya kung hindi ako presidente, kasama niyo ako? Eh di sumama kayo, sabihin magbitaw ka. Di ba? Pumunta ka rito. Pumunta siya rito. Bakit siya pupunta doon sa mga kakampi niya? Dito siya pumunta. Yung mga makabayad, doon siya. Pinagluloko tayo, huwag tayong paluloko mga kasama. Lahat yan, nakikita na natin ang pattern. Pagkatapos sasabihin, ibabalik tayo sa PhilHealth. Bakit kinuha mo? Yung ibang kinuha ng Maharlika Fund, ibabalik pa. Yung gintong ibinenta, ibabalik pa. Ay nako. Maraming salamat bago kayo. At may isa po kong panawagan. Alam niyo po, hindi naman pwedeng lagi tayong nagtitipon dito, siyempre. Bagamat talagang ang alam sa ating puso ay matindi.
mahihirapan naman tayo kung araw-araw tayong nandito. Bagamat maganda, madalas natin gawin ito. Hindi ko sinasabing huwag natin gawin lahat ito. Ngunit, habang tayo ay wala rito, kung tayo'y nasa bahay natin, may mga sasakyan tayo, may mga t-shirt tayo, patuloy nating ipakita ang ating galit sa kanila, hindi lamang sa pagtitipong mga ganito. Sa mga bahay po natin, pakiusap po sa inyo, kuha lang kayo ng kartulina. Kahit sulat kamay, ilagay nyo lang sa bakod nyo, sa bintana nyo. Marcos resign! Marcos resign! Tuloy! Marcos resign! 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 May t-shirt kayong hindi nyo ginagamit. Patatakan nyo lang. Marcos resign para may naglalakad kayo. Nakikita ng mga tao ang inyong damdamin. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa inyong mga motorsiklo, maglagay lang kayo ng sticker. Sige, ako, magpapagawa ko. Kung sa abot ng aking makakaya, ibibigay ko sa inyo. Ilagay ninyo sa mga motorsiklo, sasakyan, jeep, kung ano sasakyan nyo, lagay nyo Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sa ganung paraan po, kahit wala tayo rito, ay naipahayag natin ang ating saloobin na siya ay dapat magbitiw na. Wala na pong tiwala sa kanya ang taong bayan. Niloloko lang niya tayo, mga kasama. So, gawin po sana natin yan sa mga bahay natin. T-shirt, sasakyan, kung ano man. Mga cup, kanya-kanya nang gawa tayo. Pero tutulong din po kami. Ilagay po natin para araw-araw 24/7 malaman na Malacanang ang ating saloobin. At ano ang ating saloobin, mga kasama? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Yun lamang po. Huwag po tayo magsasawa. Sabi nga nila, Rome was not built in a day. Ang ating panawagan sa pagbabago, hindi lamang ngayon, hindi lamang bukas. Matagal na labanan po ito, patagalan ito. Ipakita natin sa mga abusadong ito na ang taong bayan ay hindi nagsasawa. Mas titigil tayo, mas titibay tayo, mas ma-outlast natin sila. Ha? Ang inaasahan ng mga yan, maghihiyaw tayo rito, mapapagod tayo, titigil na tayo. Ipakita natin na hindi po ningas kogon ang mga mandirigma para sa katarungan at kalayaan. Ipakita natin matibay tayo, tuloy-tuloy, walang iwanan, walang sawaan. Okay, may dumating na po ang idolo rin natin, kaya magtatapos na po tayo. Pero tuloy-tuloy po ang aking panawagan sa inyo. Again, sa mga bahay ninyo, sa mga sasakyan ninyo, t-shirt, cap, motorsiklo, kahit sa mga cellphone, pwede nyong ilagay. Anong ilalagay natin? Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Okay, bago ako magtapos, isa pang Maraming salamat po. Mabuhay ang bansang Pilipino! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Mabuhay! Mabuhay ang ating tagapagtanggol ng ating karapatan! Okay, Atty. Topacio, sa sunod, ang ating tagapagsalita, isa rin tagapagtanggol ng ating karapatan kahit na sa Kongreso na papatsupi niya mga magnanakaw doon. Alam na natin, kilala